Mga kababayan, balikan po natin itong pahayag ng Iglesia ni Cristo. 3 months ago pa po ito mga kababayan. Pero tinuligsa nila dito yung kawalang katarungan dito sa ating gobyerno na dapat ay wag daw ipagliban ang katarungan. Pero ang nangyayari ngayon mga kababayan, hindi nakikinig ang gobyerno na ito. Talagang kinakalaban pa po nila yung mga taong nilalabanan yung corruption dito sa Pilipinas. Nagbibigay pa sila ng mga kaso, talagang kinukulong nila mga kababayan, at hindi natin malaman kung sino ang talagang mastermind dito sa flood control anomaly. So, grabe talaga ang nangyayari dito sa Pilipinas mga kababayan. Garapalan talaga. Ganid sa kapangyarihan yung mga nakaupo ngayon. Talagang wala silang pakialam sa taong bayan. Basta mapuno lang ang bulsa nila mga kababayan. Kahit na maghirap ang Pilipino, wala silang pakialam. So pakinggan nyo mga kababayan itong pahayag po ng Iglesia ni Cristo. 3 months ago pa po ito mga kababayan. Ito'y pinaparating nila sa gobyerno na wag ipagliban ang katarungan. Ngunit hindi talaga nakikinig mga kababayan. So ito pakinggan nyo yung statement ni Ka Edwel mga kababayan. Ito na po. Ninyo na iparinig ko sa inyo ang pahayag ng Iglesia ni Cristo. Mula nang magsagawa ng Rally for Transparency, Accountability, Justice and Peace ang Iglesia ni Cristo noong November 16 to 17, 2025, patuloy kaming naghihintay kung paano tutugunan ng gobyerno ang malawak na katiwalian na naganap sa ating bansa. Mahigit 3 buwan na ang lumipas, subalit wala pa ring natatanaw ang mga mamamayan na kalutasan sa napakalaking pangungulimbat sa kaban ng bayan. At sa halip ng mga salarin ang hanapin at usigin, ay ang mga nagbibigay ng impormasyon at tumitestigo laban sa kanila ang kinakasuhan at ginigipit. Kung kaya't hanggang ngayon, ay hindi pa natutunton ang sinasabing mahigit na 1 trilyong piso na inilaan sa mga flood control projects at iba pang pagawaing bayan. Sapagkat, ang hinahanap ng mga dapat mag-imbestiga ay ang mga pangyayaring maaaring magamit para mailihis sa iba't ibang issue ang problemang ito. Hinihintay ng mga Pilipino ang sinasabi ng Senate Blue Ribbon Committee Chairman na we will go where the evidence lead us. Ngayong may mga lumalabas na pahayag na mula sa mga sangkot, kabilang ang umano'y nagpadala ng mali-maletang pera. At kamakailan lang ay pinatunayan ng mga dating sundalo na umaming sila ang naghatid ng mga ito. Bakit tila walang malinaw na hakbang upang palawakin pa at tapusin ang investigasyon? Anong ebidensya pa kaya ang hinihintay upang seryosohing tuntunin ang mga mastermind sa katiwaliang ito? May mga pahayag din na ang paglitaw ng mga dating sundalo ay bahagi ng isang destabilization plot. Kung ganoon ang paratang, hindi ba lalo itong dapat imbestigahan sapagkat ang destabilisasyon laban sa gobyerno ay isang seryosong usapin ukol sa pambansang seguridad? Bukod dito, ang malawakang bahagi ng inihayag ng mga dating sundalo ay tuwiran pa namang may kaugnayan sa naganap na paglimas sa salapi ng bayan. Matamang naghihintay pa rin ang sambayanan, kasama ng milyon-milyong Pilipino sa buong mundo at maging ng mga international media at iba pa na nagmamasid, ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay patuloy na nakabantay. Maling isipin na nalilimutan na ng mga Pilipino ang isyong ito sapagkat ang pondong pinag-uusapan ay mula sa buwis at pawis ng mga mamamayan. Ang aming panawagan ay nananatiling malinaw. Ilantad ang buong katotohanan. Ayan, ilantad ang buong katotohanan. Pero hanggang ngayon mga kababayan, wala pa rin tayong nakikitang katotohanan about dito sa flood control anomaly.
Wala man lang makulong na malaking isda. Talagang pinagtatakpan nila. Nakakalungkot mga kababayan. Papanagutin ang dapat managot Mm. at pairalin ang katarungan upang maibalik ang tiwala ng bayan at maitaguyod ang tunay at pangmatagalang kapayapaan at pagsulong ng Pilipinas. Ayan mga kababayan, 'di ba? So malinaw na malinaw po yung mensahe ng Iglesia ni Cristo. Pero hindi po nakikinig. Tila talagang wala silang pinapakinggan. Sarili lang ho nila yung iniisip nila mga kababayan. Pero tayo na mga nasa baba, tayo ho yung kawawa mga kababayan. Tapos sabi nitong DILG ay wala daw warrant of arrest kay Senador Marcoleta. Ito si Senador Marcoleta ay lumalaban po sa korupsyon dito sa Pilipinas. Dito sa gobyernong ito. Pero tila ay gusto nilang patahimikin mga kababayan. Dahil hindi nila mapatahimik, bibigyan daw ng warrant of arrest. Sabi nga ni Senator Marcoleta, baka sa mga susunod na araw o baka ngayon ay arestuhin ho ako dahil sa mga imbentong kaso na ipinataw daw sa kanya mga kababayan. Pero itong DILG ay nagsalita na wala daw warrant of arrest kay Senador Marcoleta. Pero nakapagtataka mga kababayan, ganyan din ho yung mga sinasabi nila sa mga ibang mga politiko dito na wala daw warrant, katulad kay PRRD. 'Di ba? Wala daw warrant of arrest ng ICC. At hindi daw dadalhin sa dahig. Pero ang ginawa nila, dinadala pa rin doon. Kaya magmasid ho tayo mga kababayan. Baka ito'y patibong lamang at mabigyan ng warrant of arrest itong si Senador Marcoleta. Kasi itong mga sinasabi nilang wala daw warrant of arrest, ano lang nila, palabas lang yan mga kababayan. Tingnan po ninyo sa mga susunod na araw, may lalabas na yan. Kaya subukan lang ho nila mga kababayan. Kaya talagang diyan na ho magagalit. Lalo na yung mga kaanib sa Iglesia ni Cristo dahil sa pinaggagawa ng gobyerno na ito mga kababayan, na talagang walang ginawa kundi pagtakpan yung mga corruption na nangyayari dito sa Pilipinas. So yun mga kababayan, mag-comment po kayo ano masasabi nyo dito, no? So ngayon naman pag-usapan natin itong investigasyon, no, kay Escudero at Villanueva na tila daw hindi daw umuusad mga kababayan, na tila dahil lumipat na sa majority ay parang wala na hong pakialam itong ombudsman mga kababayan. Nasabi nila hinog na daw itong kaso, no, na ihahain nila kay Escudero at Villanueva. Pero nung nalumipat na, biglang nawala mga kababayan, nawala ang bula. Talagang nakakagulat. So pakinggan ho natin itong pahayag ng isang sikat na abogado o batikang abogado na si J.B. Hinlo mga kababayan. Ito na po. Kikita sana natin na patas yung let's say yung implementation ng batas at yung pagpapakita na walang kinikilingan ang ating mga authorities, investigative authorities. Bakit sa ngayon wala pang findings, no, tungkol sa investigasyon laban kay Senator Chis Escudero at sa investigasyon laban kay Senator Joel Villanueva? At ano naman ang nangyari sa mga ibang mga senador na nadamay ang pangalan sa investigasyon
not only on flood control but in cases of corruption. What happened to the accusations against them? Umusad ba? Bakit yung nakikita lang natin yung parang naiipit ay yung mga kaalyado ni Senator Cayetano na sa tingin ng iba ay presumed to be sympathetic kay VP Sara. That's the presumption. That's why sinasabi natin na kung patas ang batas, dapat lahat we'll have to face the law equally kahit kakampi natin. Mokoto motorcycle riding full gloves V1 Smart Tip, an anti-slip with hard knuckle ride. Dito naman po tayo sa impeachment, attorney, no? Meron pong mga nagpapalutang na baka hindi yung 16 ang gamitin, mas mababa pa doon. Marami silang mga sinesite na mga ruling daw, no? Lalo na involved ang mga senador. Ano po ang pananaw nyo po dito, attorney? Napakaklaro ang ating Philippine Constitution na nagsasabi na to convict in an impeachment, you need 2/3 votes of the entire Senate, no? So, membership ng Senado. So, sa 24, yung 2/3 is 16. May naririnig tayo, no, sa media at social media na yung mga ibang personalidad nagsasabi na sa ngayon, yung dapat i-count lang natin na members of the Senate ay 22. Dahil si Senator Bato ay nagtatago at hindi siya makaparticipate at si Senator Jinggoy ay nakakulong for the accusation of plunder at ngayon suspendido. Pero napakaklaro naman ang konstitusyon. Nagsasabi members of the Senate. Sa ngayon, kahit nagtatago si Senator Bato dahil hindi niya nire-recognize yung ICC warrant, senador pa rin siya. Si Senator Jinggoy nakakulong nga at suspended nga, pero yung katotohanan, senador pa rin siya. Kasi bago lang mawala, no, o mawala sila sa pagiging senador, yung kailangan i-convict rin sila through an ethics complaint, also requiring 2/3 votes. So, nasa dilema yung mga ibang senador na kumakalaban sa pag-include sa pagbilang kay Senator Bato at Senator Jinggoy dahil mahihirapan silang paalisin, no, sa bilang si Senator Bato at Senator Jinggoy dahil they also need 2/3 votes through an ethics complaint para matanggal sila sa pagiging senador. Yun ngayon lumalabas mga kababayan, no? Gusto nilang gawing 14 or 15 na lang mga kababayan yung boto. Kasi nga daw, si Senador Jinggoy ay nakakulong at si Senador Bato daw ay nagtatago. So parang hindi na yata kasama sa bilang. Pero ayon daw sa batas, hanggat daw binoto ng taong bayan or nahalal ay kasama pa rin daw sa boto mga kababayan. Unless na lang daw kung talagang natanggal daw sa pagkasenador. Ganun daw po. Pero alam naman natin na si Senador Bato de la Rosa ay nagtatago lang ngayon at hindi pa naman totally natanggal, no, sa pagkasenador. Tsaka si Senador Jinggoy Estrada, suspended pa lang, hindi pa napapatunayan mga kababayan talaga na yung binigay sa kanyang kaso ay tunay talaga, no? So lumalaban pa rin po si Senator Jinggoy Estrada. It's exactly the same vote na kailangan para pag-impeach kay VP Sara.
Now, worse, no? 22 sa ngayon. Kaya they might say that you need lesser number than 16. Pinaparinig na sa atin na baka may warrant of arrest ng ICC si Senator Bongo. Di yung 22 maging 21. At nagpaparinig na rin si Senator Rodante Marcoleta na baka siya yung susunod na kukunin at ikukulong dahil sa akusasyong plunder na according to him, inimbento. So, yung 21 magiging 20 na lang. Pag nagkataon, ano na yung 2/3 ng 20? So, it will become 14. From the original 16, baka 40 na lang yung kailangan to convict the VP if yung counting ay 20 senators na lang. So imagine, sa ngayon, if we speak of the political divide of the Senate, there are already 13 senators na kaalyado ni Senator Win Gatchalian na we presume, no? We just presume na kumakalaban sa kay VP Sara, no? So 13 yan. Kailangan na lang nila ng isang boto at sabi ng iba kong kakilala ay mai-impeach na si VP Sara pag nagkaganon. How to turn this Di ba basic natin din, product mga into kababayan? this Talagang and gagawin this nila ang lahat. using CapCut? Dahil nga malakas si VP Sara sa pagkapangulo sa 2028, ay talagang pipilitin nila na ma-impeach para hindi na makapagtakbo ng presidente sa 2028. Pero tignan natin mga kababayan kung may impeach talaga nila. Pag yan hindi nila na-impeach, yari sila sa 2028 mga kababayan. Ubus sila, lalo na yung mga corrupt na yan. Yari talaga yan. Opo, at meron ding mga agam-agam na baka gamitin at sabihin na, halimbawa, yung nangyari po kay Senador Jinggoy Estrada na sinuspinde bilang sinuspindi siya, no? Senator, sa loob po ng 3 buwan ba yun? Baka ito na naman yung gamitin para mabawasan at mag-iba na naman yung numero, threshold, attorney. Yung suspension ni Senator Jinggoy is a preventive suspension, no? Hindi siya pwedeng mag-function as senator at nasa batas yan na kapangyarihan, no, ng Sandigan Bayan. But in truth, hindi naman siya talaga makaka-function normally dahil nakakulong, no? But even siguro sa pagpirma, hindi na rin siya authorized during those 3 months dahil talagang preventively suspended siya legally. Now, if it is also applied sa iba, kasi gaya ni Senator Robin Padilla, may attempt na kakasuhan siya ng obstruction of justice, no? Or nakasuhan na, hindi ko alam yung sitwasyon, baka mabigla na lang tayo na patawan siya ng preventive suspension na let's say it's not a penalty but it is an authorized act given to the court, no? So if it happens, hindi siya makaparticipate. At pwede rin yan i-apply sa iba pang mga senador. Sana, kung nakikita sana natin na patas yung, let's say, yung implementation ng batas at yung pagpapakita na walang kinikilingan ang ating mga authorities, investigative authorities, bakit sa ngayon wala pang findings, no? Tungkol sa investigasyon laban kay Senator Chis Escudero at sa investigasyon laban kay Senator Joel Villanueva. Oo, At mga kababayan, di ba? Nakapagtataka. ano naman ang nangyari
sa mga ibang ibang mga senador na nadamay ang pangalan sa investigasyon, not only on flood control but in cases of corruption. What happened to the accusations against them? Umusad ba? Bakit yung nakikita lang natin yung parang naiipit ay yung mga kaalyado ni Senator Cayetano na sa tingin ng iba ay presumed to be sympathetic kay VP Sara. That's the presumption. That's why sinasabi natin na kung patas ang batas, dapat lahat will have to face the law equally kahit kakampi natin. Yun, dapat ganun talaga mga kababayan, di ba? So, ano pong pahayag nyo dito sa sinabi po ni JB Hinlo, Attorney JB Hinlo, no? So, talagang hindi pala talaga makakapag proceed si Senador Jinggoy Estrada dahil nga daw po na yun daw po yung pumapaloob sa batas ng Sandigan Bayan. So, ibig sabihin, ikis na talaga si Senador Jinggoy Estrada. So, ang aabangan lang natin, si Senator Bato de la Rosa, yan, baka patawan na ng warrant of arrest, si Bongo, pati daw si Robin Padilla dahil kakasuhan daw ng obstruction of justice. Tapos itong si Senador Marcoleta, grabe mga kababayan, uubusin talaga nila yung kaalyado ni VP Sara Duterte, no? Matindi. So mag-comment kayo mga kababayan sa mga bagong pasok dyan. Pa-subscribe din po ng ating channel. Maraming salamat po sa inyong lahat.